Hindi namin inakala na ganito pala karaming isda ang naghihintay sa amin. Magandang araw, ako nga pala si Hazel na nakatira sa isang napakagandang isla. Halos nga pala sa vlog ko na nakikita nyo na mga alagang baboy ko lang ang aking kasakasama. Pero ngayong araw, ibahin natin dahil ibang kaganapan na naman ito ngayong araw. Ang pumunta ng laot at manghuli ng isda ay isa sa naging banding ng aming pamilya. Pero matagal-tagal na nga rin at hindi ko ito nagawa kasi nga medyo naging busy ako sa aking mga alagang baboy. At heto na nga, bago nga kami makahuli ng isda ay kailangan namin ng pusit para pampain. Isang malaking pusit, hiniwa-hiwa lang ng kapatid ko na sobrang liliit para marami ng pagagamitan. At pagkatapos na nilagay ng kapatid ko ay nilagay ko na nga rin sa kawil. Nilublob ko lang sa tubig ng ilang minuto at charan! Grabe, ito yung tipong super nag-i-enjoy ka na at may pang-ulam ka pa. At hindi nga namin minsan maiiwasan na merong kakagat na maliliit na isda pero ito'y dahan-dahan namin kinukuha at binabalik sa dagat. Para naman meron tayong mababalikan sa susunod na araw. Pugaro na isda nga pala ang tawag dito sa amin. Hindi ko nga alam kung anong tawag dito sa Tagalog. Paki-comment nga kung alam mo. Para naman sa susunod na panghuli ay alam ko na. Tatlo sila. Ay, wow! Ako ba ito mga pataga? Hala! Dapat pa isa. Pamili na sila guro ay. Mag-o ko lang ito yung dagdag. Dulat Nga ka sila na rin guro. Grabe, sobrang na-amaze ako dito. Yung tipong kakalagay mo lang sa tubig tapos nafe-feel mo agad na meron ng kumakagat. Tapos sa paghatak mo, hindi lang isa o dalawa kundi tagtatlong isda ang nakukuha. Hindi nga namin namalaya na oras na pala para pangtanghalian. Ni hindi man lang namin naramdaman yung gutom sa mga oras na to dahil sobrang nag-i-enjoy talaga kami. At dahil nga hindi rin namin matigilan dahil nga wala din tigil ang pagkagat ng mga isda sa mga pain namin. At alam nyo ba kung anong kagandahan dahil sobrang napakalinaw ng tubig at hindi maalon? Ayan na at sobrang napaka-excited ko habang hinahatak ang nylon na yan dahil alam nyo ba nafe-feel ko ng mga time na yan na malaking isda ang aking mahuhuli. Dahil ramdam ko na mabigat yung hinahatak ko. Yun pala, bukod sa minahuling isda ay nagkasabit-sabit nga pala ang nylon ko at nylon ng kapatid ko. Akala ko dahil sa bigat ay malaking isda na. Buti na nga lang at naayos din namin agad. Kaya naman tuloy ang ligaya. Huy! Buti na nga lang at pagkatapos naming naiayos ang nagkasabit-sabit na nylon ay naandyan pa rin ang aking nahuling isda. Wow. Nasa na nagapatlak, no? Grabe dahil sobrang lami at bilis na rin ng kanilang pagkain ng aming pain ay syempre walang tigil din ang aming hatakan. Ilang oras pa lang kami at sobrang dami na nga aming nakuha. And look, tingnan nyo to, may nahuli kaming butete. Tingnan nyo to, ilang segundo lang at naging literal na butete. Hala, nagabok. Hala, nagabok. Ay. Thank you so much for watching. Bye!